Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran, sangkot pala yung marami sa kanila. I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito, naibigay lang sa akin ang unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa, ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta't sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa. Hindi alang-alang sa pansariling interes sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay imbes na ituloy ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o maaari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung presyo na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan. Ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, magulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kompleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kompleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kailangan mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataon na gano'n. Ganon po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin, malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala
ng marami sa kanila.